Maraming salamat po, Panginoon, at dumating naman po ang pagkakataon na maipahayag ko ang inyong salita sa aking mga kapatid. Magandang araw po sa inyo, magandang gabi. Kung saan man kayo panig ng daigdig na roon. Itutuloy ko po ang karugtong nung nagdaang preaching ko. At ito po yung aking kamamagatang Great Commission. Ang sabi po rito ng Panginoon, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Ito po, hindi po lang sa atin nangyari ito. Ang Great Commission. Ito ng panahon pa rin po ng Old Testament. Sa Old Testament po, sabi ron ni, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Great Commission rin po sa kanila yun. Mga tinawag sa pangalan ng ating Panginoon. Simple po, ipapahayag po ng mga tinawag ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi po sa ating Panginoong Hesus, halik kayong lahat na napapagal at nabibigay tayong lubha sa inyong pasanin at kayo aking pagpapahingayin. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Mag-aral. Yan po ang ating itanim mo po nyo sa isip yan. Ang ating pong mandate po sa atin. Great Commission. Sabi po sa dictionary, mandate is an authoritative order, a command, a commission given to nations to administer. Ito po'y mandate sa atin ng Panginoon. Authoritative order, a commission given to us to administer. At sapagkat ito'y galing sa Diyos, ito po'y ang Great Commission, hindi na po basta commission. Great Commission po ito ng mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya po ang pagsunod ng bawat isa sa atin, hindi po basta nais lang nating sumunod. Ito po ay mayroon pong pagpupumilit. Yun po. Sapagkat mayroong pagkakataon tayong baka po lang tayo nasama lamang sa mga nagpapahayag ng Diyos, salita ng Diyos, ay nagpahayag na rin tayo ng salita ng Diyos. Ito po ay Great Commission. Tanda po niyo. Great Commission. At balikan po natin yung kay Simon Peter. Nung paalalahanan siya ng Panginoon, at tanungin siya ng Panginoon. Ito po yung ikatlong pagpapakita ng Panginoon kay
Peter sa Bible, sa kanya na lahat. At tinanong po si Pedro dahil siya po ang kasama, isa sa mga kasama ng Panginoon at nakita niya ang pagsunod ni Peter. Merong nanghina, merong kung ano ang sinasagot, merong parang nawawala ng pagkakataon, pagpahayag ng salita ng Diyos, at yun po ay alam ng Panginoon yun. Alam po ng Panginoon yun. Sa atin man po, ang lahat ng mga sumusunod sa atin, hindi sa lahat ng pagkakataon ay malakas ang ating kaisipan at katawan sa pagsunod. Mayroon pong nanghihina, mayroong natatakot, at mayroong sabihin natin tinatamad, pero talaga pong hindi ganun ang tawag ng Panginoon. Ang tawag po ng Panginoon sa atin ay laging pataas. Isipin po niyo kung gaano kahalaga ang komisyon nito na atang sa ating balikat. A mandate. At ito ang nais pahiwatig ng Panginoon kay Peter. Kay Simon Pedro nang tanongin siya ng Panginoon, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Kasi sila natapos na kumain sila ng almusal yun. At siguro, ito si Simon Pedro ay kumakain pa. Kaya sabi ng Panginoon, do you love me more than this? Iniisip ko kung ano yung more than this na yun. Yun na ang nakita ko. Yung pagkain ni Simon Pedro. Siguro, malaking sumubo, matagal kumain. Habang kumakain pa si Pedro, bagaman si Pedro ay nagtataka sa tanong ng Panginoong Jesus, sumagot siya, Yes, Lord, you know that I love you. Ang sabi ng Panginoon, feed my lambs. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ilang saglit pa, muli tinanong siya ng Panginoon. Siguro sumusubo pa. Tinanong ulit siya, Simon, son of Jonah, do you love me? Nagtaka na talaga siya. Bakit siya tinanungan? So sumusunod pa siya. Siyempre, iniibig niya ang Panginoon, kaya sumusunod siya. Pero hanggang saan para makakarating ang pag-ibig na yun ni Simon Peter? Sumagot si Peter, Yes, Lord, you know that I love you. At muli, tinanong siya ng Panginoon. So sabihin ng Panginoon na, tend my sheep, alagaan ang aking mga tupa. Tinanong siya ng ikatlo ng Panginoon. Simon, son of Jonah, do you love me? Siyempre, malulungkot si Peter dahil tatlong beses siyang tinanong. Ako mamatanungin, magtataka ako. So, susunod ba ako sa iyo kung hindi kita iniibig? Pero ang hindi alam ni Peter ay ini-emphasize ng Panginoon ang pagsunod. Yun po ang ating keywords. Obedience, love and obedience. The highest forms of worship, love and obedience. Kaya nga po, ito po, huwag po nyo kalilimutan yung ating bottom line. Ang pinakaunang nagturo ko sa inyo. Naghahanap ng mananamba
ang Panginoon. You worship what you know. We know what we worship, sabi ng Panginoon sa mga kasama niya, sa mga bago pang nakakarinig na salita niya. Alam ninyo, hindi nyo alam ang inyong sinasamba. Pero kami, alam namin na sinasamba ninyo, namin. But the hour is coming, and now is. Sabi, ulitin ko, and now is. When the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such worship to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Ito po ang ating bottom line. Kaya po, kung binibigay ko sa inyo ang inang nalalaman ko, sapagkat hindi po tayo makakasamba sa isang Diyos na hindi natin kilala. Kaya nga po, Atenas, tinuruan ni Paul na hindi alam nila ang kanilang sinasamba. Tinuruan ni Paul ang mga Atenas. Sapagkat paano mo nga mawaworship ang hindi mo kilala? Kaya kung kayo po'y patuloy na makikinig sa akin pong mga tinuturong ito, binabahagi sa inyo, kahit pa paano, malalaman po ninyo na napakahalaga kilala po ninyo ang Diyos upang masamba niyo siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi ako naniniwala rin sinasabing hindi nagbabasa ng Bible, hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, mahal niya ang Diyos. Hindi po ako naniniwala ron. Narinig nga niyo sa akin ito. Nung sinabi ng isang Kristiyano, napakabuti sa akin nung nasa taas. Sino nasa taas? Sino? Hindi mo kilala yung sinasabi mong mabuti. At saka marami nasa taas. Mga alagad ng kadiliman, bilyon-bilyon yan na nasa taas. Naglipa na. Sino yung nasa itaas? Hindi mo mabanggit kung sino ang nasa itaas. Kaya nga po, yung pagsamba sa ating Panginoon, yung kilala mo siya. God is a spirit, and God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. O yan po ang ating ating pong bottom line. Kaya po, babalik tayo sa ating pinag-aaralan po. Ang ating keywords, love and obedience. At ito po, ang the highest forms of worship, love and obedience. Pagsunod. Sabi po sa Jeremiah, masama man o mabuti, ay kailangang sumunod ka. Ibig sabihin, sa iyong pakinig, sa iyong pagkaunawa ay masama, pero hindi naman nag-uutos sa masama ang Panginoon. Kung nag-uutos sa masamain, minsan lang, pag sumusunod tayo, ang akala natin ay hindi dapat sundin. Hindi po. Kung anong Great Commission natin, sundin natin. Walang mali po ron. The highest form of worship. Ulito, love and obedience. Sabi po sa John 14:19, if you love me, you will obey what I commanded. Therefore, go and make disciples of all nations, and teaching them to obey everything I have commanded you.
Kaya po nang tawagin tayo ng Panginoon pinalalapit tayo tuturuan lang po tayo niya. Hindi po basta tayo susunod. Tinuruan po tayo ng Panginoon, ang mga alagad. Kaya, naalala po niyo nung unang tanong ng Panginoon sa kanila na sa kanyang mga alagad, who do people say the Son of Man is? Anong sinasabi ng tao kung sino yung anak ng tao? Sagutan ng marami. You are Elijah. Sabi ng iba, you are Jeremiah. Ang sabi ng iba, you're one of the prophets. Ay di, walang alam ang mga alagad niya noong panahon iyon. Pero may isang nakakaalam kung sino yung anak ng taong iyon. Si Peter. Who do you say I am? Sumagot si Pedro. You are the Messiah. You are the Christ. You are the Son of the living God. At ang Diyos man ay nagagalak o humahanga sa ganong revelasyon. Nakakaunawa na si Peter noong panahong iyon. May alam na si Peter noong panahong iyon. At ano sagot ng Panginoon sa kanya? Blessed you are, Simon Peter. This was not revealed to you by man, but this was revealed to you by my Father in heaven. Hanggang radako pa roon, tinuturuan ng mga alagad, tinuturuan pa rin tayo hanggang ngayon ng Diyos. Papaalala ko sa inyo, hindi natin masasama ang Diyos. Maniwala kayo na hindi natin kilala ang Diyos. Ipinakilala natin sa atin siya ng Panginoong Hesus. Kung paano ang ginawa ni Hesus, gano'n ang ginagawa ni Diyos. At kung paano ang ginawa ni Hesus, gano'n rin ang dapat natin gawin. Pagkahanap tayo ng makakarinig, makikinig ng salita ng Diyos, hindi lamang makikinig, kundi tuturuan natin ang salita ng Diyos. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, then I will forgive their sin, and then I will heal their land. Yung po ang magiging sukli noong kung magsisisi tayo, kung tuturuan tayo, kung tayo naman nakikinig, kung tayo magpapakumbaba, kung hahanapin natin kanyang mukha, yung po habang tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, nakikilala natin ang Diyos. Seek my face. Those who are called by my name, tinawag po sa kanyang pangalan. Datapwat ang lahat na tumanggap sa kanyang pangalan ay binigyan niya ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. So, wala karapatan ng mga hindi anak ng Diyos. Marami nagsasabing, ako'y anak ng Diyos. May tanong akong itatanong sa iyo. Kilala mo ba si Jesus? O anak ng Diyos? Kilala mo bang ano ang ginawa ni Jesus? Bakit siya namatay? Kung wala kang alam sa ating Panginoong Jesus, paano
paano mo masasabing ikay anak ng Diyos? Nung sabihin ng Panginoong Hesus Kristo, you must be born again. You cannot enter the kingdom of God unless you're born again. Iyan, tanong na para sa iyo sa ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng born again? Iyan. Ang sabi, nirebuke ng Panginoon. Ikaw na isang guro, hindi mo alam ang ibig sabihin ng born again. Ang ipinanak na muli. Ang ipinanak na muli ay makatatawag ng Diyos amang nasa langit. Tatanggapin kang anak ng Diyos eh. Kaya hanggat hindi nyo nakikilala ang Panginoong Yesus, ang pakiusap ko lang, hindi ko kayo minamasama, kundi kinakailangan kong kuring maranasan rin ninyo ang mga nararanasan ng mga naniniwala at naglilingkod sa Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita. Ang Diyos ay nakakarinig. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapabago ng buhay. Ang isang nakakakilala kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Mababago ang buhay natin dahil magkakaroon ka ng banal na takot. Dahil nakilala mo siya, aalisin mo na yung masasamang dating ginagawa mo. Pero madalas nga, siguro tayo alikabok. Nagkakasala tayo paminsan-minsan. Pero hindi sapat yun para tumalikod tayo. Hindi sapat yun para sabihin natin, ay nababasa natin na tayo kahit gumawa ng kasalanan ay maliligtas pa rin tayo sapagkat ang lahat ng nananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Tama! Ang lahat ng nananampalatayang gumagawa, may aksyon. Yun po ang ibig sabihin nun, save now and save forever. Malagi pong nababanggit yun. Ewan ko po kung baka nababanggit ko yun. Siguro, nahabag lamang po ako sa nagsasabing save now, save forever. Huwag po nyo literal yun. Sapagat tayo po, merong aral ng Panginoon na restrain from what we are, from our wicked ways. Alisan natin, talikuran natin. Paano tayo makapagpapahayag na salita ng Diyos kung tayo mismo ay makikita nilang ang ginagawa natin ay ginagawa na sa libutan? Nabanggit yan ni Paul kay Peter. Si Peter, siguro, kaya nag-backslide. Siguro naisip niya, gawa ng kasalanan. Ay narito pa rin ako. Kinakailangan ako kung anak, gawa ng kasalanan. Hindi mo naman ginusto yun. Uulitin ko ulit ito sinabi ni Paul. Yung ayaw kong gawin ay nagagawa ko. Pero ang gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Ibig sabihin, nagtatalo yung nasa loob mo. Yung maganda mong nais gawin, ay hindi mo magawa dahil meron kang nagtatalo yung masama at mabuti sa loob. At yun po maganda po yan para sa akin. Sapagkat may lumalaban. At yung lumalaban ngayon, lagi lumalaban sa hindi maganda. Yung nais na gawin ni Paul, hindi niya magawa. Ang kabutihan nais niya gawin, hindi niya magawa. Dahil nga nakagagawa siya ng masama. Ang kabutihan po kay Paul, nagpupumilit siya na alisin yung masamang yun. Ganun rin po ako, ganun rin po sila, ganun rin tayo. Ayaw natin na kasalanan, pero nagagawa natin. Pero hindi po nangangahulugan na kaya tayo
gumagawa ng kasalanan. Nais natin. Hindi po natin gusto yun. Kaya nga po sabi sa Bible, ang sinasadyang kasalanan, wala kapatawaran. Yung may lumalaban sa loob mo, iyan po ang nais ng Panginoon, may lumalaban sa loob mo. Na habang natututo tayo, habang nangangaral tayo ng salita ng Diyos, natututo natin, nauunawa natin ang salita ng Diyos. Ba't kinakailangan po natin magkaroon ng takot sa Diyos? Upang yung ating ginagawa ay huwag na bumalik sa atin. Kung anong ating itanim, yun ang ating anihin. Whatever you sow, you will reap. Yung sabi po sa Bible. Sabagay, sa isang banda, may iwasan natin ang paggawa ng masama sapagkat aanihin natin eh. Ngayon, kung alam natin na aanihin natin ang paggawa ng masama, mapipilitan tayo kung hindi man aanihin natin, mapipilitan tayo na hindi gawin ng masama sapagkat aanin tayo ng masama, whether we like it or not. Yun po ang nais ni Paul. Ayaw niyang gawin yung masamang yun sapagkat aanihin niya sa bandang dakong darating yung itatanim niya. We will teach them and they will learn from us. At dito papasok yung verse 18 ng John 21. Yung sinabi ng Panginoon kay Paul, I tell you the truth, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. Nung ikaw'y bata pa, kumubata pa, ay bibis ka na sarili mo at lumalaboy ka kung saan mo gusto. Sapagkat wala ka pang isip eh. Bata ka pa eh. Tinuturuan ka pa na ng magulang mo. Pero habang tinuturuan ka ng magulang mo o ng Diyos, ang sabi rito, but when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. He will lead you. He will lead you where you do not want to go. Dadalhin ka rin sa ayaw mong puntahan. Alin yung ayaw mong puntahan? Yung hirap na pagsunod. Kaya nasabihin ng Panginoon, if you want to follow me, carry your own cross. Deny yourself, carry your own cross. Yun po yun. Kinakailangan tanggihan mo sarili mo. Kinakailangan pasanin mo ang cross mo. Hindi yung katulad ng tuwing mahal na araw, tunay na cross ang papasanin mo. Ay, gusto mong iligtas sa sarili mo. Ay, nailigtas na tayo ng Panginoon eh. Hindi na pwedeng ulitin ng Panginoon ang pagliligtas mo. Panginoon na gumanap noon, magpapako sa krus. Yung krus na ating tatanawin, yung krus na pagsunod mo. Tatapusin ko na po ito. Sa susunod ko na po ito, babahagi iba sa inyo. Samantala po, para sa mga upo, sa mga leaders ng Pilipinas, leaders of the Philippines, makinig kayo. Because of what you did to my people, I'll hand you over to troubles to all kingdoms of the earth. I'll appoint over you force of destruction, a fire that is kindled in my anger. I have taken away my peace from you.
Hanggang rito na po lamang. Sa maraming salamat, Panginoon, sa salita mo. In Jesus' name. By the power of the Holy Ghost. Amen.